Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers at mga kadoydoy? So, pag-usapan lang natin yung mga nagme-message sa akin, mga kadoydoy, mga ka-dreamers ko, na sumasahod daw ako dito sa Canada, tapos pagod-pagod daw, mahirap daw, at higit sa lahat, kukumpara ko daw sa Pinas, mas okay daw sa Pinas kesa dito. Okay guys, pag-usapan na lang natin yun sa career ko guys. Naging manager ako ng iba't ibang fast food diyan sa Pilipinas, hindi na ako magbabanggit ng pangalan ng kumpanya. Naging supervisor din ako, naging assistant manager din ako sa iba't ibang retail companies diyan sa Pilipinas. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang laki ng pinagkaiba, guys. Sa totoo lang. Pero kung titignan mo talaga ang sitwasyon is mas pipiliin ko, okay? Mas pipiliin ko na magtrabaho dito talaga kung sa trabaho. Kasi guys, pag sa Pinas, manager ka na, okay? Nagko-crew work ka pa, stress ka pa sa mga superior mo. Sa Pilipinas, napakadaming superior. Kung assistant manager ka, or kung crew ka na lang, kung crew ka, may assistant manager kang kailangan sundin, may manager kang kailangan sundin, meron kang area manager na kailangan sundin, meron kang operations director na kailangan sundin, at kailangan mo pang sundin kung ano yung batas ng company nyo talaga, which is tama naman. And meron din HR, okay? May human resources din talaga na pagka may ginawa kang kasalanan is magko-correct ng mga kasalanan na ginawa mo. Dito guys, sa Canada, okay? Dito, pagka crew ka, supervisor ka, manager ka, pantay-pantay yan. Kahit area manager pa yan, operational director pa yan, tatawagin ka lang nila sa pangalan mo. Kaya kung first timer ka dito sa Canada at dala-dala mo yung ego na yun sa Pinas, na manager ako dati, ganito, pero supervisor ka dito, tinawag ka lang sa pangalan mo, ay naku, matatapakan talaga yung ego mo. Kaya dapat wag mong iisipin wag mong iisipin yung kung saan ka nang galing. Kasi pag nag-Canada ka, back to zero ka talaga. Kung supervisor ka at tingin mo magaling ka, kailangan buuin mo yung credibility na maipakita mo sa kanila na karapat-dapat ka bilang bisor. Ganun. Which is ganun yung ginawa ko dito guys. Kasi isipin mo, naging manager ako before, kahit sa Dubai, okay, naging supervisor ako, naging manager ako dyan. Pero pagdating dito, iba talaga. And compare naman sa work, okay, my God, sobrang stress talaga pag nasa fast food ka. Alam na mga kasamahan ko na iba yan, na pag sa Pinas ka nag-manager, automatic lahat ng pressure talaga nasa iyo. Halos yung mga overtime mo, OTY na lang talaga. Sabihin nyo, totoo yan, overtime nyo, thank you talaga. Dito mag-overtime ka, okay, bayad. Sa Pinas, sige, gusto nyo talagang mag-convertan tayo, sige, walang problema dyan. Sa Pinas, magkano sahod ng manager? Pagpalagay na natin tumaas, sige, nasa 10,000 na, 10,000 a month. O, fix na natin na 20,000. O, pagpalagay natin nagsisimulang manager. O, sipin nyo guys, 20k sa isang buwan. Yung 20k sa isang buwan, tinitip lang namin dito yan sa Canada guys. Tim Hortons pa yan, diba? Isang buwan. Pera pa yung rate mo kung magkano ka dito, at binabayaran ka per ora. Kaya hindi nyo talaga pwedeng sabihin na ikumpara, kasi sobrang layo guys. Ang masarap lang talaga sa Pilipinas, alam nyo kung ano, doon yung family nyo, kasama nyo sila habang nagtatrabaho kayo. Alam nyo yun, unlike nandito ka sa abroad, talagang sakripisyo talaga lahat. Kailangan mong tiisin homesick, kailangan mong tiisin yung paghihirap, lahat. Hindi ako nagreklamo kasi pangarap ko to, pero sobrang blessed ko, talagang masasabi ko na blessed ako kasi napunta ako dito. Like right now, I'm managing Tim Hortons here in Canada, na supervisor ako, and sobrang chill. Alam niyo yun, kasi nga syempre yung experience ko, yun yung pinagpapasalamat ko. Yung experience ko, yung mga natutunan ko sa mga ibang mentor ko dati, talagang kapaki-panginabang kapag lumabas ka na talaga ng ibang bansa. As in chill, madaling mapasunod yung mga tao mo as long as may credibility ka na tinatag, alam mo yun, na pinatunayan sa kanila. Susundin ka talaga nila. Ganoon lang kasimple guys. So, hindi natin kailangan magkumpara. Kung papapiliin nyo ako, Canada o Pinas, Canada pa rin ako kasi mas malaki yung sinasahod at kinikita ko dito. And kung maganda siguro yung sahuran sa Pinas, ayun siguro, baka maano nyo ako, baka bumalik ako ng Pinas,
or mag-business na lang sa Pinas, ganun. So, kayo ba dyan? Ano bang comment nyo? Totoo ba yung sinasabi ko? Or ganun din ba yung nararanasan nyo? Lahat ng mga makakapanood na nasa Canada dito na supervisor, tingin nyo ba ganun din nararanasan nyo? Chill lang? Or tama lang? Yung tipong hindi ganun ka-stress? As in, kasi dito, tayo, supervisor, manager, may-ari na. Tapos na agad. Pero sa Pinas kasi ang dami. So yun lang yung observation ko based on my experiences. So comment kayo below kung anong opinion nyo. God bless you all. Peace, yo.